Hello mga kasuki! Ngayong araw nga ay naisipan ko magtiklop ng damit namin dito sa taas ng bahay ko. At pag akyat ko pala nga ito na nga mabubungaran ko. At akala ko nga ay magtitiklop lang ako ng damit namin, pero ito nga nakita ko dito sa kabila. Nung damit nitong asawa ko ay nilabas niya lahat dito sa cabinet. Aba, ano kayang plano nito? May balak yata itong maglayas. Kinabahan tuloy ako, charis. Yun pala, marami daw palang ipis kaya nanilabas yung mga damit niya. Pero iniwan nga lang niya ito at hindi niya binalik sa cabinet, kaya naman yung tiklopin ko nadagdagan pa nga. Ganito na nga kakalat yung taas ng bahay ko, tignan mo naman. Ang daming mga kahon na may lamang bote at mayroong mga sinampay. At eto nga yung mga tiklopin ko, tingnan nyo naman kung gaano karami ito. Sobrang dami na nga yan, mayroon pa nga doon mga nakasampay, o diba? At dito nga sa hinihigaan itong dalawa kong anak, ayan, nakalatag pa nga yung hinigaan nila, hindi man lang niligpit. Kung hindi ka ba naman high blood din kapag umakyat ka dito sa taas ng bahay ko, kung ganito kakalat yung makikita mo, tignan mo naman ay wala man lang ka ayos-ayos. Kaya naman inumpisahan ko na nga, binuksan ko muna yung bintana na maliit dito para naman maliwanag. At inalis ko na rin nga yung mga damit na nakapatong doon sa pinagpapatungan ng mga unan dahil ipapatong ko na nga yung mga unan doon. Ayan nga, hindi nga nila tinitiklop yung hinigaan nila. Hindi ko nga alam kung bakit iniiwan lang nila. Parang ahas baga. At habang ako nga ay nagtitiklop dyan, aba yung bibig ko naman ay walang tigil kadadaldal. Siyempre, sermon dito, sermon doon. Sabi ko, bakit hindi nyo nililigpit itong higaan nyo? At yung mga damit nga na mga nakapatong doon ay inalis ko na nga rin. Pinili ko nga lang yung malinis at yung marumi. Iniwan ko yung malinis doon para naman malinis-linis na tignan. Eto kasing bunso ko, hindi ko alam kung anong nakakain. Tignan mo naman at nagkabit-kabit siya ng kortina dito. Pagkatapos, hindi naman nagagamit yung kortina dahil nga laging nakatali. Aba, hindi ko alam kung anong purpose. Parang ang gusto niya kasing mangyari, magkaroon siya ng kwarto dito at magkaroon ng division dyan. Kaya nga lang, hindi na nga pwedeng lagyan yan dahil nga masikip na. Sa dami ba naman ang gamit na nakalagay dyan? Tinanggal ko na nga rin itong karton na nandito sa dulo dahil uumpisahan ko ng renovation. Yung paglilinis pala. Anong renovation, Kasuki? Walang magaganap na renovation, charis. At ayan, winalisan ko na nga dyan dahil marami ng alikabok. At hindi nga lang alikabok, ang dami pang dumi ng bubuwit. At may palagalagari pang iyong Kasuki. Nakatingin nga sa akin yung anak ko, ang sabi nga niya ay siya na lang daw ang maglalagari dahil hindi daw ako marunong. Hindi ko nga napuputol yung kahoy, ang tagal. Ilalagay ko nga yan dyan sa may haligi na yan, meron kasing butas dyan, dyan dumadaan yung daga. Matagal ko na nga kasing sinasabi sa asawa ko na takpan niya yung butas dito para hindi na nga dumaan yung daga. Ang sagot nga sa akin ay tsaka na daw, o diba naubos na yung araw hanggang sa nagkasakit na lang siya, hindi pa rin takpan, kaya naman ako na nga lang yung gumawa. At ayan, yung mga cabinet, inurong ko na naman dyan sa tabi at babaguhin ko na naman ang posisyon niyan. At pag alis ko nga nung cabinet, ito nga yung nabungaran ko. Meron pang ang bubuwit na nategin na. Hindi man lang namin napansin o hindi man lang nangamoy. Matapos ko nga magwalis dyan, dito naman ako sa isang cabinet. Dito ko nga kasi ililipat yung damit ng asawa ko. Kaya naman yung mga laman niyan ay tatanggalin ko na. At ayan, nilipat ko na rin nga. Medyo nahihirapan nga ako dahil may kabigatan nga. Buti na nga lang at nandito yung anak ko. Kaya may katulong naman ako mag-ayos dito. At dahil nga tagilid yung sahig namin, kaya naman ayan, kalang dito, kalang doon, charis. Sunod ko naman ngang inurong ay itong maliit na cabinet na patungan ng mga gamit itong anak kong bunso. At ayan, winalisan ko na rin nga dahil napakarami din ng dumi doon sa pinag-alisan. O diba, napakatagal na kasi ng panahon, hindi ito nalilinis dito at hindi nauurong yung mga cabinet na yan. Kaya naman ganyan na nga kadumi. At hindi na naman nga ako nakontento sa ayos, kaya naman ayan, inurong ko na naman yung cabinet na yan. Pinalit ko siya doon sa pinag-alisan ng divider na maliit. O diba, naghahanap talaga ng sakit ng katawan, charis. Ganyan naman talaga tayong mga nanay, pag hindi tayo kontento sa isang ayos, ay uulit-ulitin na naman natin to. At ito na nga yung maliit na patungan ng mga gamit nitong bunso ko. Dito ko na nga nilagay sa isang tabi. Parang pinagpalit ko lang, nandun to sa kabilang dulo kanina. Ngayon nandito naman siya sa kabilang dulo.
At sa mga oras na yan ay inumpisahan ko na nga tanggalin yung mga laman ng cabinet dahil lilinisin ko nga yan bago ilipat yan yung damit ng asawa ko. Poproblemahin ko na naman ngayon kung saan ko na naman ilalagay itong mga gamit na pinagtatanggal ko nga dito sa loob ng cabinet. At hindi ko nga ito natapos ng isang araw lang, kaya naman meron pa akong continuation sa sunod na araw. At eto naman yung mga ganap-ganap ng iyong kasuki. Hello mga kasuki, ito nga pala ang continuation ng aking video ng isang araw. Sa mga oras na yan ay noumpisahan ko na ang tiklopin ang damit nitong asawa ko na basta na nga lang iniwan dyan sa sahig, charis. Yung umakyat lang naman ako sa taas ng bahay ko dahil gusto ko lang naman magtiklop sana ng mga damit. Pero ang ending, napunta nga ako sa pag-aayos ng mga cabinet. Tapos sa dami ng tiklopin ko ay nadagdagan pa nga itong tiklopin ko itong mga damit nitong asawa ko dahil kinalat nga dito sa sahig at basta na nga lang iniwanan. At sa mga oras na yan ay medyo malapit-lapit na nga ako matapos magtiklop ng kanyang mga damit. Medyo kukonti na nga lang ito, hindi kagaya kanina na nakakalat talaga dyan lahat. At eto na nga ang transformation, natapos ko na nga kaagad ang pagtitiklop. Ayan, diba natiklop na lahat. Kaya naman isasalansan ko na yan dito sa cabinet. Pero bago ko nga yan ipasok dyan sa cabinet, ay nilagyan ko nga muna ng naptalina para sa ganun ay hindi na basta-basta pasukin ang ipis at mawala na rin yung mga amoy-amoy na hindi maganda. At matapos ko nga yan lagyan ng naptalina ay nilagay ko na nga rin yung mga damit at pinag-iisipan ko pa nga kung paano nga ang posisyon ng mga damit ng paglalagay ko dito sa cabinet na to. Ang gusto ko nga sana kasi ay magkasya lahat dyan dahil nga yung mga damit ko ay gusto ko na rin ilipat dito. Gusto ko na nga tanggalin dun sa isang cabinet dahil amoy ipis na rin nga. At eto nga yung cabinet na pinaglalagyan ko ngayon ng mga damit ay ito nga yung nandun dati sa aking tindahan na pinaglalagyan ko naman ng aking mga noodles. At dahil nga wala na rin namang akong tindahan ngayon kaya napag-isipan ko na lagyan na lang ito ng mga damit. Dati kasi ang mga nakalagay dito ay yung mga garapon at itong mga diaper na nilagay ko na nga dito sa taas. At eto na nga ang kinalabasan matapos ko nga ilagay ang mga damit itong asawa ko dito sa cabinet na to. O, diba napakaganda na. Pero yung baba nga ay hindi ko pa nga alam kung magkakasya dyan yung mga damit ko. Dahil dito pa lang sa taas ay puno na nga. At sunod ko na mga lilinisin ay itong maliit na divider na pinagpapatungan itong bunso ko ng mga gamit niya sa school. Sobrang makalat na nga ito kaya gusto ko nga bawas-bawasan na. Kaya naman pinunasan ko na nga muna ito at tinagilid ko pa nga yan dahil hindi nga matanggal yung mga dumi dyan na nakasiksik. Pagkatapos ko na mga doon sa maliit na patungan na yun ay dito naman nga ako sa isang cabinet na to. Itong cabinet na to ay cabinet to ng isang anak ko pero hindi nga inaayos dito at hindi rin pinupunasan ang taas nito kaya naman napakakapal na ng alikabok dito. Lagi ko nga pinagsasabihan yung anak ko na linis-linisin naman niya yung cabinet niya, wag niya na nga iasa sa akin. At hindi nga lang yan ang nirereklamo ko dito sa anak ko dahil naturingan nga siya na merong cabinet pero hindi nga niya nilalagay yung mga damit niya dyan. Aba, inaantay niya pa talaga na ako pa ang maglagay dyan, charis. At matapos ko nga ang maraming daldal ko ay stay. Yung paglilinis ko pala ay ayan, nilagay ko na nga yung ibang mga gamit dyan. At dito naman nga ako sa mga abubot nitong bunso ko. Ito yung mga ballpen niya at mga lapis, pinag-aayos ko na nga. Hindi ko nga tinatapon yung mga ballpen niya na pwede pa namang isulat. Kasi minsan pag biglaan ako naghanap ng ballpen ay wala nga akong mahagilap. Kaya naman pag nakikita ko yung mga ballpen niya napakalat-kalat at hindi niya na ginagamit ay itinatabi ko na nga lang. Ito din pala yung mga papel na tinanggal ko nga doon sa may divider na maliit kasi babawasan ko na nga yan at itatapon ko na nga yung iba. Sabi ko nga dito sa bunso ko ay piliin niya nga yung mga pwede pa dito at yung mga ginagamit na niya. Baka kasi maitapon ko yung iba pagkatapos hahanapin niya sa akin. Pagkatapos ko namang niligpit yung mga papel ay eto ibabalik ko na naman yan dito sa maliit na divider na to dahil ayoko nga pakalat-kalat yan dyan sa lamesa. Hindi ko talaga akalain na ganito yung gagawin ko dito sa taas ng bahay ko dahil ang bala ko lang naman talaga ay magtitiklop ng damit pero ang ending ay hindi ko nga natiklop. At ito naman nga yung mga papel na gusto ko na nga itapon o diba napakarami talaga. Nilalagay ko na nga yan sa plastic dahil ipapatapon ko na nga yan. At yung aking tiklopin nga malamang sa susunod na araw ko na yun magagawa o diba. Ganito rin ba kayo mga kasuke? Nag-isip ka lang na magtitiklop pero ang ending nga ay buong bahay na nalinis mo, char. At hindi nga ako nakontento dyan sa basurahan ko dahil napunit nga kaya kumuha ako ng medyo malaki-laking basurahan dahil yung ibang damit ng asawa ko itinapon ko na. Para sa ganun ay kunti na lang ang liligpitin ko, charis.
Pero walang biro mga kasuki, totoo naman talaga tinapon ko yung ibang damit ng asawa ko. Pero yung hindi na nga nasusuot, syempre naman, alam naman itatapon ko yung nasusuot pa, charis. At meron pa nga yung mga electric pan dyan na maliliit, itinapon ko na rin nga dahil hindi naman yan gumagana. Itong asawa ko, pinagsasabit pa nga dito sa bubong. Meron pa nga rin yan mga bag dyan, ay tinapon ko na rin nga. Paano ba naman dito sa taas namin? Ang dami mga nakasabit. Para nga kami may tindang ukay-ukay dito sa taas, charis. Sa totoo lang talaga mga kasuki, pag umakyat ka talaga dito sa taas ng bahay ko, ay bawat lingon mo nga ay wala kang makikitang malinis, kundi puro nakasabit, puro kalat, char. Tingnan nyo naman mga kasuki, nakikita nyo ba itong nililinis ko? Sira na nga yan, pero hindi ko pa talaga tinatapon. Meron nga kasi itong sentimental value sa akin, kaya naman hindi ko tinatapon to. Nabili ko kasi ito nung panahon na nagtatrabaho pa ako, ay ngayon wala na akong trabaho dahil nga tamad na ako, charis. O baka maniwala naman kayo, syempre charot-charot lang yun. Aba kahit nandito ako sa loob ng bahay, marami akong ginagawa. Katulad na nga lang nitong pag-i-edit, pag-voice over ko, pag-vlog ko na hindi naman ako kumikita, charis. Pero okay lang naman pala kahit hindi ko nga yan tinapon dahil napapakinabangan naman pala. Marami akong nilalagay dyan ng mga abobot. Ayan yung mga tiklopin ko. Hindi ko na nga natiklop. Sa susunod na araw na lang yan mga kasuki. Dahil gabi na nga, oras na naman ang pagluluto ng ulam. Kaya naman hanggang dito na naman muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye!